Hello. Ayan, liwanag na, no? Dati akala ko malabo na mata ko eh. No? Ngayon, nung napalitan yung ilaw, sabi ko, ang pupukit, ang gugwapo nyo pala. Ayan, ano? Ngayon ko na-realize eh, no? Kasi dati malabo eh, no? So, salamat kay Lord, salamat sa mga gumawa, salamat sa mga nagbigay. And maraming salamat po sa lahat na nakipagkaisa, tumulong, yung nagbigay para mapaayos po yung ating church. Ano. Anyway, today is what? April 5. Ano. The first Sunday of April. And at the same time, ilang araw na rin na mataas yung mga petroleum products. Ano. Kahapon nagmotor ako, nagpagasolina ako eh. Usually, pag nagpagasolina ako ng 200, puno na. Ano, nung tinignan ko yung tangke, sabi ko parang kulang ng ganito karami ah. No? Ang laki ng binaba o ang laki ng kinulang doon sa 200 na natin kung pinapakarga. Ano? So, tumingin pa ako sa ibang prices, tinignan ko yung diesel, naku po, ba't parang 127? Eh samantalang ang normal price nito nung dati, prior to the war, eh parang mga nasa 50 plus. Tama ho ba? No? 60, ganun, mataas na nga yung 60. Pero ngayon nasa 130, sabi magwa 150, 170 at the end of the month daw. Sabi ko, naku, nakakatakot. Ano ho? So, kayo po ba, ano ho, when it comes to those things like that, kagaya ng mga balita na ganyan na ang mamahal ng presyo, nagtataasan yung mga petroleum products, nagkakaroon ng gera, wala pang ceasefire, wala pang kapayapaan, hindi ba't parang nakakatakot, nakakataranta, na nakaka-confuse na kung ano ba yung mga dapat na gawin o anong mangyayari? Ano, nakakalungkot sa ating bansa, walang magawa po yung ating government doon sa pagtaas at pagbaba ng mga produktong yan. Hindi lang dahil sa gera, bagkus meron kasing oil deregulation law na tinatawag na kung saan yung mga may-ari ng mga petroleum products na yan, yung mga nagbebenta rito, sila yung may control doon sa paggalaw ng mga presyo na yan. So, sabi ko, ano ba nangyari sa bansa natin? Ano nangyari sa mundo? Ano po? Pero, sa kabila niyan, church, sa kabila mga takot, mga pangamba, mga anxiety, the only thing na maganda sa nangyayari sa mundo natin was that Jesus Christ was risen from the dead. Tama po ba? And yung balita na siya'y nabuhay mula sa mga patay, dapat isang impact na to, parang isang magandang kapangyarihang balita sa buhay mo na dapat kahit sa kabila ng nakakatakot, hindi may pag-asa. Kahit sa kabila ng nakakalungkot, hindi merong joy. Kahit sa kabila ng may crisis, hindi, blessing will follow. So, yan po actually, yung takot, anxiety na yan, naramdaman niya ng mga disciples nung namatay si Lord. So, isa-isahin po natin yung event. Kailan namatay si Lord? Biyernes. Sabado, nilibing na siya. Nung linggo ng madaling araw, ano ang nangyari? Nagpunta ang mga kababaihan doon sa pinaglibingan kay Lord at napansin nila yung libingan bukas. Empty. Wala si Jesus Christ doon. So meron silang nakitang mga anghel, kinausap sila at idineklara na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay sa kamatayan. So nagpakita si Lord kila Mary Magdalene. At ang sabi ng Panginoong Hesus, sabihin nyo sa aking mga kapatid. So ang ginawa ng mga kababaihan, ipinamalita sa mga alagad niya. So sino-sino yung mga alagad niya? Yung 11. Kasi during that time, si Judas, wala na. So pinabalita doon sa 11 at ang nangyari, linggo ng gabi, nagsama-sama yung mga disciples ng ating Panginoon. Sino-sino yung mga disciples ng ating Panginoon na nagsama-sama? Actually, yung linggo ng gabi na ito, they went back to the upper room. Ano yung upper room? Ito yung lugar na kung saan nag-launch si Christ nung New Covenant, yung Lord's Supper, yung communion, yung message natin noong nakaraan. Bumalik sila doon sa lugar na yan at nagkatipon-tipon muli. So during that time, we might say, ilan kaya sila? Malamang siguro yung 10 disciples. Sino yung absent? Si Judas, tsaka si Tomas. Ayan. Siguro kasama dyan sa 10 alagad na yan, yung ibang mga followers ni Christ. Siguro yung ibang mga kababaihan, yung ibang mga sumusunod at sumusuporta kay Lord, yung iba niyang mga kaibigan. So tignan po natin yung pangyayari. Actually, ito yung title ng ating message ngayon.
fellowship with the risen Christ. Ano nga ba ang impact o pagbabagong pwedeng magawa ng pakikipag-fellowship natin sa buhay na Diyos natin, na Panginoong Jesus? Basahin natin yung John 20:19 to 31. So ito po ang nangyari. Tingnan po natin isa-isahin. On the evening of that first day of the week, nung linggo ng gabi, take note, meron ng bali-balita na ang Panginoong Jesus buhay nung madaling araw pa lang. Pero ang nakakalungkot, ang nakakita yung mga babae at kakaunti pa lamang. So hindi pa nakikita nila Pedro nung 10 alagad ay nung 11 alagad na si Kristo ay buhay. Bagkus, nababalitaan pa lang, naririnig pa lang nila. So ang sabi, the disciples were together. Nagsama-sama sila. So siguro malamang nagkwekwentuhan sila. Sabi nila Mary Magdalene tsaka kanyang mga kababayan kasama, nakita namin ang Panginoon, buhay. Siguro sabi naman nung 10, mahirap mahirap paniwalaan yan eh. Nakita namin namatay eh. Nabalita, napako sa krus, tinusok sa tagiliran eh. Talagang patay talaga, nilibing pa nga natin eh. So siguro ito, nagkakaroon ng kwento-kwento, nagkakaroon ng pagtatalo, nagkakaroon ng investigation. So ang sabi, the disciples were together. Ito po matindi. They had locked the doors because they were afraid of the Jews. So natatakot sila, nakakandado yung pintuan ng bahay na yon kasi baka malamang hulihin din sila at isunod sila sa cross kasi mga followers ng ating Panginoon. And you know what, church? During that time, Jewish authority and even the Roman Empire gigil na gigil sa samahan ni Jesus Christ. Kasi para sa mga Hudyo, they were spreading false teaching. Para sa Roman Empire, they were what? They were having an uprising. They were having what? A revolution na pwedeng mag-outthrow ng Roman government. So, gigil na gigil ang Jewish at Roman authorities sa kanila during that time. Kaya sila what? Takot na takot. Biro mo, nakakandado yung pintuan. Ito matindi. Jesus came in and stood among them. And He said, "Peace be with you." Tandaan nyo kapatid, hindi prank yung ginawa ng Panginoon. Bigla na lang siyang sumulpot sa kalagitnaan nila. Anong sabi ng Panginoon? Hindi po bulaga. Ayan, kapayapaan ang sumainyo. Alam nyo, napakaganda nung sabi ng Panginoon eh. Takot na takot ka ngayon, peace be with you. Tama po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, peace be with you. Ayan. Huwag naman rest in peace, mga kapatid. Peace be with you. Kailangan natin ng kapayapaan ngayon sa mga nangyayari sa bansa natin. Kailangan natin ng kapayapaan ngayon sa mga problemang hinaharap natin. Verse 20, ano po ang sabi pa ni John? Then He showed them His hands and His side. Ipinakita niya, ito yung sugat ko. Ito yung pagkakapako, yung bumaon, tagos. Ito yung tagiliran ko, yung tinusok nung sundalo na talagang ipinakita niyo yung kanyang death blow sa akin. At ang sabi, the disciples were very happy when they saw the Lord. Ano ang kahalagahan kung bakit pinakita pa ng Panginoong Jesus yung kanyang sugat? Para talagang i-identify na siya yung sumulpot at hindi ibang tao. May sugat ako si Lord. Sabi niya ganon. Verse 21, ano po ang nangyari? Again, Jesus said, "Peace be with you." Another peace na sinabi niya. Huwag kayong matakot. Kapayapaan ang sumainyo. Bakit kaya inulit-ulit ng Panginoon, mga kapatid, yung salitang peace be with you? Kasi nga, matindi talaga ang takot nila during this time. Ito pa ang sabi niya. And aside from that, kaya niya sinabing peace be with you kasi meron siya ipapagawa. The Father has sent me, so now I am sending you. Kung paano ako sinugo ng Ama, ngayon isusugo ko rin kayo. Kaya magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa verse 22, ano pa ang sinabi? Hiningahan niya sila isa-isa. At ang sabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Mamaya explain ko yan. Sa verse 23, if you forgive anyone's sins, they are forgiven. Kapag pinatawad yung pagkakasala ng kapwa ninyo, napatawad sila. At kapag hindi nyo sila pinatawad, hindi sila mapapatawad. Ayan, Verse 24, si Tomas, na isa sa mga 12 alagad ng Panginoon, na tinatawag na Didymus, ibig sabihin ng Didymus, twin, he was not with the other disciples when Jesus came. Si Thomas daw, wala, absent.
Bakit kaya? Simple lang, meron siyang doubt. Simple lang, ayaw na niyang maniwala. Ayan. In verse 25, so they told him, "We have seen the Lord." Ayan. Nung nakita nila si Thomas, nung sumunod na mga araw, siguro malamang Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes hanggang Sabado, siguro sinasabi ng mga nakakita, "Tol, pre, confirmed, buhay si Lord." Di ba may kwento si Mary, tsaka yung kanyang mga kasamang kababaihan na linggo ng madaling araw, nakita nila buhay si Lord. Nagkaroon kami ng cell group, ng small group, doon sa upper room. Nagpakita sa amin si Lord. Confirm. We have seen the Lord, sabi nung mga disciples. Ano sabi ni Thomas sa kanila? Unang-una, kailangan kong makita yung bakas ng pagkakapako sa kanyang mga kamay. At kailangan kong hawakan, hipuin yung mga kung saan na itusok yung mga pakong yan. I must put my hands into His side. Kailangan ko rin kapain yung tagiliran na tusok ng ating Panginoon, sabi niya. Only then will I believe what you say. So basically, ang argument ito ni Thomas, to see is to believe. Tama po ba? Kaya na ang problema kay Thomas, absent siya nung unang meeting nila. So anong nangyari? In verse 26, ito po, a week later, so ito na, Biyernes, namatay si Lord, Linggo, nabuhay si Lord, Linggo ng gabi, nagpakita ang Panginoon sa kanyang mga alagad, sumunod na Linggo, doon ulit, nagkatipon ulit sila doon sa lugar na yan. At ang maganda, si Thomas, present na. So sabi rito, Thomas was with them, and even though the doors were locked, nakalak na naman yung pinto. Bakit na naman nakalak? Takot na naman sila eh. Pumunta na naman si Jesus, biglang sumulpot sa kalagitnaan nila, at ang sabi, for the third time, sumain nyo ang kapayapaan. Ayan. And then in verse 27, then he said to Thomas, Thomas, balita ko parang diskumpiyado ka raw Parang hindi ka raw naniniwala eto na. Sige, hawakan mo na ako. Ilagay mo yung mga daliri mo doon sa sugat ko. Tignan mo yung mga kamay ko. Reach out your hand and put it into my side. Ayan. Sabi ng Panginoon, tumigil ka na sa pag-aalinlangan o sa pagdududa at maniwala ka na. Stop doubting and believe. Church, listen. May tanong po ako sa inyo. Anong pagkakaiba natin kay Thomas? O anong pagkakapareho natin kay Thomas? Alam niyo si Thomas nasa gitna ng alanganing sitwasyon eh. Ito yung hindi naniniwala, ito yung naniniwala, nasa gitna siya. Tandaan niyo yung hindi naniniwala, yung naniniwala, nasa gitna na siya. Nasa alanganing posisyon na siya ng buhay niya eh. Yung nasa gitna, kapatid, pwedeng ma-backslide, pwedeng ma-strengthen, pero the good thing about Thomas was that he was present, and although he had the tendency to get backslided, to doubt, to disbelieve, ang maganda, he gave Jesus a second chance. Pumunta siya sa lugar na yan para makakita, para muling maniwala, para muling, para muling pag-initin yung kanyang pananampalataya kay Lord. Hindi ba't yan din ang dahilan natin kung ba't tayo pumunta sa church? Yung bang kahit na hindi mo feel, kahit na tinatamad ka, sige nga, punta na nga ako. Niyayaya ako eh. Kahit na dati, sawang-sawa na ako sa church, veterano na akong Kristiyano, kaya alam ko na yung mga yan, ayoko na pumunta dyan. Hindi, pero pupunta ka pa rin. Para tayong si Thomas, mga kapatid, na sugatan yung pananampalataya natin, na yung faith natin, di mo alam kung magtutuloy pa o aatras na, pero the good thing, present ka, kapatid. The good thing, present si Thomas. In verse 28, ano po ang nangyari? Ito na ang sabi niya. He declared one of the greatest statement about our Lord Jesus Christ. And Thomas said to him, my Lord and my God. O biruin niyo, confirm, Diyos si Jesus Christ. Ang aking Panginoon at ang aking Diyos, ang sabi ng iba, nagulat lang daw. Yung sabi niya, Diyos ko po, gumanon lang daw si Thomas. Nagulat ba yan? Confirmation yan, declaration yan eh. Sa verse 29, ano sabi rito? Then Jesus told him, ano sabi ng Panginoon? Thomas, hindi ako Diyos, nagulat ka lang. Hindi naman sinabing ganun eh. Ang sabi niya, because you have seen me, you believe. Dahil nakita mo, ano yung pinaniwalaan mo? Yung sinabi mong, my Lord and my God. Di ba? Mapalad are those who have not seen
me but still believe. Ang sabi ng Panginoon, mapalad yung mga taong hindi ako nakikita o hindi ako kumbaga hindi ako na-meet personally, pero naniniwala, sabi ng ating Panginoon. Okay, back tayo sa outline, church. Tignan natin isa-isa yung feelings ng mga disciples during this time. Church, isa-isahin natin. Marami ito eh. Oh, listen na. Ano yung mga possible feelings ng disciples during this time? Number 1, fear. O bakit fear? Simple lang. 3 beses sinabi ng Panginoon, sumainyo ang kapayapaan. Peace be with you. Sumainyo ang kapayapaan. Bakit sila natatakot? Natatakot sila na baka isunod sila kagaya kay Jesus. Baka ipako sila. Fear. In the same way, tayo natatakot na rin sa ngayon. Ano kinakatakutan mo? Yung gera. Ano kinakatakutan mo? Baka mamaya umabot sa atin yung missile dito. Ano kinakatakot natin? Baka mamaya magkaroon ng World War III. Ano kinakatakot mo pa? Baka mamaya yung gasolina, yung crudo, umabot ng 200. Fear, kapatid. Ano? So ang ginagawa natin, when we are what? Afraid, we isolate. We lock doors. Ano? Nakakaroon tayo ng doubt. Ano? Sunod, disappointed. O bakit sila na-disappoint? Siguro na-disappoint sila kay Christ. They didn't expect Jesus to get crucified, to die. Ang expectation nila kay Lord, they gonna conquer the world. But then, suddenly, namatay pala si Lord. So, na-disappoint sila. Na-disappoint sila in a sense na, bakit? Kasi ang tingin nila kay Lord, earthly, worldly kingdom ang ibibuild ang i-establish Hindi nila naisip, spiritual realm pala o kingdom ang itatayo ng ating Panginoon. Pangalawa, disappointed sila. Di ba tayo, church, disappointed din tayo sa mga nangyayari? Bakit ganyan? Walang magawa ang government sa pagtaas ng langis? Bakit ang taas ng presyo ng bilihin? Bakit ang hirap ng buhay ngayon? Disappointed. Ayan, tingnan mo yung katabi mo. Disappointed tayo lahat. Pangatlo, confused. Nalilito ka. O bakit sila nalilito, church? Why are they confused? Siguro yung 10 alagad during that time, confused sila. Alam niyo ba kung bakit? Nakita nilang patay si Lord Pero sinasabi ng mga kababaihan, sinasabi nila Mary Magdalene, nakita namin nabuhay si Lord. Confused yan. Nakita mo, namatay, pinako, tinusok sa gilid, nilibing pa nga Tapos biglang mamaya-maya may magsasabi, hindi, buhay, nakita namin Ano sasabihin ng 10 alagad? Ano ba talaga? Patay, buhay, laban o bawi? Ayan, tingnan mo nga katabi mo kung nakukonfuse ngayon. Ano ba mangyayari sa atin sa future? Ano nga ba mangyayari pagtapos nito? Kailan matatapos ang gera? Confused, mga kapatid. Another thing, pang-apat, angry. Bakit sila galit? Siguro galit sila kay pinatay ang Panginoon Galit sila doon sa nagpakong sundalo kay Lord. Galit sila sa mga Pharisee. Galit siguro malamang sila kay Pilate na nagbigay ng approval para mag-launch ng death sentence kay Lord. Angry. Panglima, hurting. Bakit sila hurting? Abay, biruin mo, yung Panginoon mo, pinako. Di ba't sasama loob mo niyan? Di ba't emotionally masasaktan ka yan? Maaawa ka? 6, grieving. Bakit grieving? Nagdadalamhati sila. Nalulungkot. Ayan, grieving. O 7, bakit kaya guilty sila? Alam niyo kung bakit guilty? Halos karamihan sa kanila nag-promise ng allegiance kay Lord. Pero nasan sila nung napako na si Lord? Nasan sila nung si Kristo ay inangat at pinako sa krus? O di ba wala sila? Ang kaisa-isang disciple lang na present during that time was the Apostle John. Nakatunga nga pa yun, kapatid. Tama ba? Naalala niyo sabi ni Pedro? Ang sabi ni Pedro, Panginoon, over my dead body, lahat ng susugod, manguhulit, mananakit sa'yo, ako bahala dyan, Lord. Ano sabi ng Panginoon? Hindi mo naiintindihan, Pedro. Ipapako ko sa krus, mamamatay ako, sabi ng Panginoon. So siguro lahat sila guilty. Meron silang mga promise of loyalty, allegiance kay Lord, pero nasan sila nung pinako si Lord? Lahat nagtakbuhan, lahat nag-uwian sa kanilang teritoryo. Pangwalo, bakit sila nandun? Ito matindi. Hopeful. Umaasa sila na, hindi, baka pagbalik ko sa upper room, baka naman totoong magpakita si Lord. Baka totoo yung sinasabi ni Mary. Hindi, tignan natin, investigate. It's okay to dream again. Ayan. Church, listen. Diyan sa 8 yan na nilista ko, yung 7 negative
Pero yung pangwalo, positive. Yung hopeful, yung kahit papano, sa isang maliit na kislap o spark na yan, may gagawing kakaiba ang Panginoon because of this fellowship. Ang matindi kay Lord, yung mga taong nagsama-sama, etong walong ito'y nararamdaman. Etong walong ito. Listen, church, whenever we feel these 8 things na nangyayari sa buhay natin, sa tingin niyo ano ang ginawa ng Panginoon sa kanila? So nakita ko yung feelings ng mga alagad, inisa-isa ko, nilista ko, pero binasa ko ulit yung verse, tinignan ko kung ano ginawa ng Panginoon eh. Meron siyang ilang mga bagay na ginawa sa kanyang mga alagad na takot, disappointed, confused, angry, hurting, grieving, guilty, and hopeful. Meron siyang ibang mga bagay, kakaibang bagay na ginawa. Number 1, tingnan natin ito, church. Things Jesus did to His disciples. And ako naniniwala, church, pag nagpe-pray ka, pag nakakaranas ka ng takot, ito yung ipanalangin mo kay Lord. Lord, kung ano yung ginawa mo sa takot, sa duwag, sa disappointed na mga alagad mo during that time, I pray, Father, gawin mo rin sa akin ito. O number 1, ano po ito, church? He appeared to them. Nagparamdam. Nagpakita. He appeared to them. Ipinakita niya na tinalo niya si kamatayan. Ipinakita niya na buhay siya. Ipinakita niya na napako siya sa krus at muling nabuhay. He appeared to them. Kung ikay takot na takot, kapatid, pray to Jesus Christ. Lord, I pray for your presence. I pray maramdaman kita. Lord, come into my heart. Lord, stay with me. He appeared to them, kapatid. Nagpakita ang ating Panginoon sa mga takot, disappointed, duwag na kanyang mga alagad during that time. So, listen, kung ikaw yung alagad, alam mong namatay si Lord, alam mong may chismis na muli siyang nabuhay, at eto na, nakita mong buhay na siya, ang tanong ko is this, kamusta yung level of fear mo if Jesus Christ appeared to you during that time? Siguro unti-unting mawawala na. Tapos ang sabihin pa ng Panginoon, peace be with you. Ayan. Pangalawang bagay na ginawa ng Panginoon, ito po, He gave them peace. Ilang beses niyang binanggit yung peace be with you? 3. Ano ho? 3 beses, kapatid. Ito nakakapagtaka kay Lord. Jesus Christ experienced the most brutal, the most cruel form of violence na pwedeng ibigay ng sangkatauhan sa Kanya. Pero ito pa yung magandang sinabi niya eh. Peace be with you. Hindi nagpakita si Lord na galit, hindi siya nagpakita na bittered, hindi siya nagpakita na nagagalit o gustong rumesbak. Kundi ano sabi niya? Peace be with you. At dito natin makikita talaga nakakaiba yung mindset ni Lord. Kasi church, kung ikaw sabihin ko sa inyo, bugbog sarado ka, pero buhay ka pa, tapos magpakita ka sa mga kaibigan mo, ano sasabihin mo? Handa na natin, press back tayo ngayon. Kasuhan natin yung gumawa sa akin ito. Sumugod na tayo, buhay ako. Laban. Pero hindi eh. Peace be with you. Hindi. Hindi tayo re-rest back. Hindi tayo gaganti. Peace be with you. Pero mo, ikaw yung sinaktan, ikaw yung binaboy sa krus, ikaw yung Diyos nung nabuhay ka, peace be with you. Siguro nagtataka si Pedro, patay, buhay si Lord ah. Magagamit ko na ulit yung espada ko. Ganun. Pero sabi ng Panginoon, hindi, peace be with you. Anong rest back? Ito pa matindi yung pangatlo. Listen to this, church. Third thing na ginawa ng Panginoon, ito na. He is sending them. Listen, He is sending them not to what? Not to wage war against the Roman and the Jewish people. He is sending them to preach the good news. No? Ang maganda kay Lord, takot yung alagad, in-encourage niya, ipinakita niya na buhay siya, pinalakas niya yung loob, ngayon may papagawa ako sa inyo. May assignment tayo. Ito, ipapangaral ninyo yung gospel, yung mabuting balita. He is sending them. And then pang-apat, church,
He breathed the Spirit in them. O tandaan nyo, church, back tayo sa sending. Di ba pagka ikaw disappointed, takot, malungkot, broken-hearted, di ba parang ang feeling ng buhay mo parang wala kang purpose? Parang ano ba to? Ano bang silbi ko? Tambay lang ba ako dito sa upper room? Pero alam mo, binago yan ng Panginoon eh. Hindi kayo tambay. Hindi kayo maglalak ng doors forever. Because I'm gonna sending you to change this world, sabi ng Panginoon. And then yung pang-apat na ginawa niya, ito po, He breathed the Spirit in them. Anong ginawa ng Panginoon? Church, listen, yung term na ginamit ni Apostle John when he wrote, He breathed in them, alam niyo kung ano ibig sabihin nun? It is the same word na ginamit ni Moses when he wrote how God breathed Spirit into Adam. Di ba, nung finorm na ng Panginoon sa clay, sa lupa, si Adan, at hiningahan niya, yan din yung salitang ginamit ni Apostle John. Actually, that is also the same term na ginamit ni Ezekiel nung sa book of Ezekiel, di ba may mga dry bones, yung mga patay na mga buto ng mga tao, at hiningahan, sabi ng Panginoon, mag-preach ka dyan, nang sa gayon mahingahan sila ng buhay. Nabuhay yung mga skeleton, nagkaroon ng laman at nagkaroon ng buhay. Yan din yung ginamit, church. Listen, ano ang kahalagahan ng paghinga ng Panginoon ng Espiritu Santo sa buhay ng mga alagad na ito? Anong kahalagahan? Alam niyo ba kung bakit? Kasi nung panahon na yan, ang mga alagad patay eh. Patay spiritually sila eh. Walang aliveness. Wala nang moral eh. Down na sila eh. Demoralized, back down, takot, walang kapag-apag-asa. Kaya ang ginawa ng Panginoon, so kung patay-patay na kayo, wala na kayo, takot kayo, peace be with you, sinabi ko na, nagpakita na ako, ito pa, sige, hingahan ko kayo ng sagay, mabuhay kayo. Pero ito, meron theological question about this one. Anong pagkakaiba ng John 20:22 doon sa Acts 1? Eh, di ba ang sabi ng Panginoon, pumunta kayo sa dakong ito sa Jerusalem at antayin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Anong pagkakaiba? Bakit merong dalawang Holy Spirit? Actually, ni-research ko yan. Ang sabi, yung nangyari daw dito sa John 13, o dito sa John 20 pala, parang patikim pa lang daw yan ng epekto ng Espiritu Santo sa buhay ng mga mananampalataya. Kasi kung minsan, church, kailangan nating sabihin, Lord, hingahan mo ako, bigyan mo ako ng buhay. Come, Holy Spirit, into my life. Ayan. Yan daw, parang ganun daw yan. Parang pre-taste, patikim ng kung anong mangyayari pang mas maganda. Pangalawa, yung dito raw na nangyari sa John is simpleng pagbibigay buhay sa mga spiritually dead and demoralized na mga alagad ng Panginoong Hesus. Kasi nga, bagsak na sila eh. Kumbaga parang bombarded, dilapidated faith, wala na, nanlulupaypay na, lugmok na, down na, kaya kailangang hingahan ng buhay ng Panginoong Diyos. Palakasin ng Espiritu baga. Eh ano naman yung pagkakaiba doon sa Acts 1? Yung sa Acts 1, yung nag-aantay sila ng Holy Spirit, ito yung paglolons, pagbibigay ng kapangyarihan for them to preach the gospel. Yung pagbibigay ng boldness. Ayan, ano. Ito, yung pagbibigay buhay sa spiritual life nitong mga alagad na ito, mga kapatid. So alam niyo, church, kailangan talaga natin ng Holy Spirit to face these problems na nangyayari sa atin. Kung ikaw nahihiyang mag-preach, mag-share, mag-cell group, you need the power of the Spirit, kapatid. Kailangan mo yan. Sabi mo, Lord, encourage mo ko, i-empower mo ko, i-anoint mo ako. So yun ang ginawa ng Panginoon. He breathed the Spirit in them. Ang reason, ang pagkakaiba niya sa Acts, yung sa Acts, ginagamit para i-encourage, magkaroon ng boldness at magkaroon ng kapangyarihan ng mga alagad na makapag-preach. Ito, para ba magkaroon ng buhay, magkaroon ng aliveness sa mga alagad na demoralized kasi nga nalulungkot sila, namatay nga si Lord. So He breathed the Spirit in them. Ayan. Tingnan mo ngayon, katay mo kung kailangan yan ng Espiritu, mga kapatid. Ayan. O anong Espiritu ba yung nakakabit dyan sa katabi mo. Ayan, ano. Kailangan Espiritu ni Christ yan. Ayan, ano. Panglima, church. Ito po, ano yung panglimang ginawa ng Panginoon? Now listen. Jesus breathing on the disciples, ito yung pagkakaiba, was a quiet, personal impartation of spiritual life. While the Pentecost, yung Acts 1,
was a public, powerful outpouring of the Spirit for bold witness and ministry. So yan po yung pagkakaiba. Okay, next. Ano pa yung sunod na ginawa ng Panginoon? Panglima. Ito po. Inutusan niya sila na magpatawad. Balik tayo. Si Jesus Christ, pinahiya, binugbog, pinatay, ipinalabas siya sa publiko bilang worst sinner. Pero biruin mo, no? Pagpapatawad yung tinuro niya. He commanded them to forgive. Magpatawad kayo. Bakit nauna yung pagbibigay ng Espiritu o paghinga ng Espiritu sa utos na magpatawad? Alam niyo ba kung bakit? It is hard to forgive if you were not indwelt by the Spirit. Ang hirap magpatawad kung walang Espiritu ng Diyos sa buhay mo. So, ang ginawa ng Panginoon, hiningahan niya sila, binigyan nila sa andyan yung Holy Spirit, sige. O, magpatawad na kayo ngayon. Siguro, ano kayo tumatakbo sa utak ni Pedro nung nakita niyang buhay sa Lord? Oy, singilan time, Lord. Bawian na natin to mga to, Lord. Ready na ako makipagbakbakan, patay kung patay. Ayan. Kasi may anli buhay naman pala sa'yo eh. Parang ML lang to, Lord. Pag namatay, back to base ulit, laban ulit. Ayan, sige. Malamang ganun na iniisip siguro itong mga to eh. Pero sabi ng Panginoon, walang rest back. Walang violente dito. Peter, James, and John, hindi, patawarin nyo sila. Magpatawad tayo. Opo, Lord. Opo, Lord. So, He commanded them to forgive. And then yung pang-anim, ano po yung pang-anim? He showed them His wounds. Bakit mahalaga para kay Lord na ipakita yung kanyang mga sugat sa kanyang mga alagad? Unang-una, verification na talagang siya si Jesus Christ. O pangalawa, ano kayong dahilan bakit ipinakita niya yung kanyang sugat? Alam niyo, church, sa fellowship, di ba mahalaga rin na sabihin mo rin yung sugat mo? You don't need to hide your wounds, your scars. Napapansin ko rito sa church, pagka nagtitipon-tipon na yung mga music team, palagi lang sinasabi yung sama ng loob nila, yung scars nila, kaya palagi sila nag-iiyakan. Hindi totoo yan ang purpose ng fellowship. If you want to experience uprising in the fellowship with the Lord, wag mong ikahiya na ipakita yung sugat mo, yung kasawian mo, yung sama ng damdamin mo, yung butas sa puso mo. Yun yung ginawa ng Panginoon eh. Tignan niyo yung sugat ko. Tignan niyo yung ginawa sa akin. Tignan niyo yung latay na ginawa sa akin. Tignan niyo yung tusok-tusok dito. Pinakita ng Panginoon yung sugat niya. Tignan niyo yung butas ko rito. Yung butas sa kamay, sa paa ko. Tignan niyo. Hindi ba sa church dapat ganun din, kapatid? Sabihin mo yung sama ng loob mo. Ito yung dinanas ko sa faith ko. Ito yung ginawang pambubuli sa akin sa school. Ito yung sama ng loob, yung pinag-usapan ako. O ito. Di ba't maganda, church, pagka na-release mo at nasasabi mo yung mga sama ng loob mo, di ba't parang gumagaang? And then suddenly, naaalala mo yung sabi ng Panginoon, o huwag kang gaganti, learn to forgive. O po, Lord. O di ba't tama mga kapatid? Nakaka-relate? Hindi, totoo yan. Ipinakita niya yung sugat niya, so dapat ipakita mo rin yung sugat mo sa small group mo. Sabihin mo, Lord, ang sama ng loob ko. Lord, ang sama ng sinabi sa akin, namura ko. Lord, ito, binuli ako. Lord, pinagkaisahan ako. Sabihin mo. Di ba yan yung ginawa ng Panginoon? At kapag ka pinakita mo, huwag kang gaganti. Ano sabi ng Panginoon? O, magpatawad. O di ba't ang ganda, pagkakasunod-sunod ng ginawa ng Panginoon sa mga alagad niya? Verse 7, or seventh thing na ginawa ng Panginoon, He commended Thomas. Ano ibig sabihin ng commended Thomas? Pinuri niya si Thomas kahit papaano, mga kapatid. Kasi nung una, absent eh. Nung sumunod, present na. Sabi ni Thomas, sige, hawakan ko nga, Lord. Okay, Thomas, okay yung ginawa mo. So, kahit pa paano, nagkaroon ng good points si Thomas. Pero church, yung pangwalo, ano yung ginawa ng Panginoon na pangwalo? He commended the future generation of the disciples. Di ba si Thomas, to see is to believe eh. Ano sabi ng Panginoon? Hindi, Thomas,
Pero mapalad yung mga taong na bagamat hindi ako nakita, pero naniniwala sila. Sino yun mga kapatid? Yung mga tao na hindi directly nakita si Lord, hindi directly na-meet si Lord, but then they believe. Alam niyo kung sino yun? Parang tayo yun Parang tayo yung kinomend ng Panginoon Parang sinasabi sa akin, okay kayo Parang mas okay pa yung faith nyo kay Thomas Pero alam niyo church, balik tayo kay Thomas. Alam niyo after these things happened, pagtapos nito, nagkalat-kalat na yung mga disciples. Nagkaroon na ng gathering sa Acts 1, sa Pentecost, nag-preach si Peter. 3,000 yung na-convert, yung naligtas. Nagkaroon ng persecution, nagkahiwa-hiwalay na yung 11 na ginawang 12 alagad ulit dahil kay Matyas na-replace na si Judas. So nagkaroon na ng 12 alagad, nag-scatter na sila. Alam niyo ba, church, kung saan napunta si Thomas? Sabi sa tradition, he preached Jesus Christ up to the ends of the world, to the point na umabot siya sa far east. Saan yung east ng Jerusalem? Umabot siya ng Jordan, ng Iraq, dumaan ng Iran. Sa present day, Iran, Persia. Tapos sumagad pa siya papuntang east na nakaabot siya ng Pakistan, Afghanistan, and he ended up in India. Pero mo, ang layo ng inabot ng gospel kay Thomas. Umabot siya ng India at alam nyo, sa India, doon siya pinatay kasi he is non-stop in proclaiming his friend Jesus, that Jesus Christ was risen from the dead. Alam nyo kung anong kinamatay ni Thomas o anong ginawang pagpatay sa kanya? Tinusok-tusok siya ng sibat, na kung paano tinusok ng sibat at ng pako ang katawan ng Panginoong Diyos, ganon din yung ginawa kay Thomas. Church, tandaan nyo, Thomas na doubtful, Thomas na unbelieving, Thomas na scared, na full of fear, nung na-meet niya si Jesus Christ, nagkaroon ng matinding tapang para ipangaral si Jesus sa mga taong wala kay Lord, kapatid. Sana gayahin natin yung ginawa ni Thomas, mga kapatid, na nung umalis siya sa fellowship, he left the room with the magic in his heart. Na hey, totoong buhay si Lord, totoong may langit, totoong pinatawad ako, kaya dapat hindi ko ikahiya si Lord. Mula ngayon, Lord, hindi na ako matatakot, hindi na ako mahihiya. I'm gonna preach you with boldness and with courage. Another thing, he commended the future generation of disciples. Tayo yung kinomend ng Panginoon. So ituloy natin yung faith natin. Dito na ho tayo magtatapos, church. Why is it that Thomas kept on showing up? Alam niyo kung bakit? Di ba sabi ko nga, ito yung state of unbelief and belief. Hindi naniniwala. Si Thomas nandito na Meron siyang tendency na mabackslide, na hindi na maniwala, at meron siyang tendency na maniwala ulit. Alam niyo maganda kay Thomas, butit umattend siya ng fellowship in that upper room. And nung pag-attend niya, kasi gusto niyang makita, gusto niyang maniwala, hindi siya pinahiya ng Panginoon. Pinaunlakan siya ng Panginoon. Thomas, nandito na ako. Hagi, hawakan mo yung kamay ko. Hawakan mo yung tagiliran ko. Tignan mo yung mga sugat ko. Ano sabi niya? My Lord and my God. After that, he left the room with magic, mga kapatid. Thomas kept showing up, not fully believing, but wanting to believe. May tanong po ako sa inyo ngayon. Bakit kayo nag-church? Kamusta faith nyo? May doubt pa ba? Siguro di ba't ganun din tayo kagaya ni Thomas? O hindi man tayo, o fully naniniwala man tayo, pero yung conviction mo wala pa rin Sana kapatid, ma-full tank yung conviction mo. Kamusta yung forgiveness level mo? Kamusta yung hurt level mo ngayon? No? Alam niyo, church, ang ganda ng ginawa ni Thomas Yung bang parang, ayoko nang umattend, pero a-attend ulit ako. Try ko nga ulit. At nung pag-attend niya muli, hindi siya pinahaya ni Lord. Binigyan siya ng Panginoon ng bagong buhay, bagong tapang, at bagong kapayapaan na wala yung ibang tao during that time. Okay, dito na po tayo matatapos, church. May 3 bagay. Fellowship
with the risen Lord is for. Ang tanong ito, para kanino ba yung fellowship ng upper room na ito? Para kanino ba itong church? Para kanino ba itong maliit na gawain natin? Para kanino ba yung small group? Para kanino ba yung upper room experience? Number one, listen. Ito po. Fellowship with the risen Lord is for scared people who wanted to be brave. Takot ka ngayon? Mataas ang presyo ng langis? Takot ka ngayon? Ang daming uncertainties? Takot ka ngayon? Ang daming gera? Simple lang yan. Come and join the fellowship with Jesus Christ, with His people. Ako naniniwala ako, yung level ng takot mo, as you experience, as Jesus appears in you, as you ask for Spirit, kapatid, bababa. Ang Christianity, kapatid, sa totoo lang, para sa mga takot na tao na gustong tumapang. Si Thomas takot pero gusto niyang tumapang. Nung tumapang siya, umabot siya ng India, non-stop in preaching the gospel of Jesus Christ. So it is for scared people who wanted to be brave. Lord, takot ako sa kamatayan, malakasin mo loob ko. Umatin ka ng church. Lord, takot ako sa future, takot ako sa gera, takot ako sa pagtaas ng langis. Umatin ka nang bigyan ka ng tapang ng ating Panginoon. So number one, fellowship with the risen Savior is for scared people who wanted to be brave. O pangalawa po, ito po. It is for doubting people who wanted to believe. Ano sabi ni Thomas? To see is to believe. Pero maganda, umattend, kapatid. Kamusta ang level ng faith mo ngayon? Doubting or fully convinced? For doubting people who wanted to believe. Di ba't may ganong moments tayo sa buhay natin na parang gusto mo nang sumuko? Gusto mo nang sumuko sa faith mo, pero bakit nag-church ka pa rin? Ba't umaatin ka pa rin? Kasi umaasa ka na baka mamaya, baka may makita pa akong bago Baka mabago ni Lord yung feeling ko Baka ma-encourage pa ako Baka maka-experience pa ako ng love, ng fellowship So it is for doubting people who wanted to believe. Pangatlo, ito po, fellowship with the risen Savior is for third thing. Pangatlo, it is for hurting people who wanted to be healed. May sama ng loob ka? May frustration ka? May galit ka? Umaten ka. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Magpatawad kayo. O nakita niyo yung sugat ko? Hindi tayo re-rest back. Patawarin niyo sila. It is for hurting people who wanted to be healed. Mga kapatid. Alam niyo ang maganda? Mismong si Lord pinakita niyo yung sugat niya Peter, hurting ka? Thomas, hurting ka? Diyan may sama ka ng loob? James, ayaw mo magpatawad? Ako nga, ito, bugbog sarado, ang dami kong sugat. Pero nagpatawad ako. Ano sabi ng Panginoon sa krus? Ama, patawarin niyo sila kasi hindi nila alam ang ginagawa nila. Alam mo kapag meron kang spirit ng Diyos sa buhay mo, you can say that prayer, kapatid. Pero pag wala, ang sasabihin mo, Lord, pagpapatayin mo na silang lahat, Panginoon. Ayan. Ganyan ang sasabihin mo, kapatid. So listen, ang fellowship with the risen Savior, it is for hurting people who wanted to be healed. Maging si Kristo, He wasn't ashamed of showing His scars, His wounds. Ito yung ginawa sa akin. Ito yung pinalo ako. Yung laman ng likod ko lumabas. Ito yung binutas yung kamay ko. Ito yung sugat na, yung kronang tinik, siniksik sa ulo ko. Di ba, church, maganda pag ganun tayo? Umaatin ka ng small groups, umaatin ka ng discipleship. Sama ng loob ko. Inaway na naman ako. Namura na naman ako. Busted na naman ako. Oo, totoo. Alam mo, pagkagaya ng buhay mo, fellowship with the risen Savior is for hurting people who wanted to be healed. Paano kung ibang fellowship ang napuntahan mo? Yung bang napunta ka hurting ka na nga, napunta ka pa sa mga taong galit, di lalo ka na magagalit, magwawala ka na, kapatid. So kung may dala-dala ka, may karga-karga ka, sumama ka, magpakitaan tayo ng sugat, tama ba? Oo. Maglabasan tayo ng sugat, maglabasan tayo ng sama ng loob, sabihin natin ito, Lord,
we're hurting, and Lord, help us to forgive. Help us to let go, and help us to move forward. So fellowship with the risen Savior is what? For hurting people who wanted to be healed. And then pang-apat, ito po, it is for spiritually dead people who wanted to have life. Si Thomas, yung 10 disciples, wala na eh. Pero umattend pa rin sila. Ito yung crucial moment sa alagad ng mga sa buhay ng mga disciples, ng mga alagad ni Christ. Very crucial moment to, mga kapatid. Alam niyo ba kung hindi sila in-encounter ni Lord during that time, naku po, malamang iba na pinagagagawa na itong 10 o 11 alagad ni Lord. Malamang iba na yung ginawa nila, kapatid. Malamang nawala na sila. Pero dahil sa ayaw sukuan ng Panginoon, yung kanyang disciples, kahit kabubuhay ko pa lang, sige, let's start revolution in this small upper room, sabi ng Panginoon. Mag-launch tayo ng pagbabago. Tayo po'y tumayo ngayon, mga kapatid. Tayo po'y umawit. Ako po'y mag-aanyaya. Ayan. Sino rito yung takot? Sino dito yung hurting? Sino rito yung spiritually dead? Sino rito yung anxious? Kapatid, pwede kang lumapit kay Lord. Pwede mo isuko yan. Yung sama ng loob mo, yung galit mo, yung frustration mo, yung fear mo, yung alalahanin mo, lahat na isuko mo. Kasi nakita naman natin buhay si Lord At nakita natin yung epekto ng pakikipag-fellowship sa mga believer, pakikipag-fellowship kay Jesus Christ, pakikipag-fellowship sa Holy Spirit. Kapatid, kung nakaraang buhay mo patay ka spiritually, you can say to the Lord, Lord, breathe some spirit in my life. I want to experience you. I want to change, Panginoon. I want to cast out my fears, my anxiety, my doubt. Si Thomas, ganun Yung mga alagad, ganun Bagsak, demoralized. Pero bakit uma-attend? Ibig sabihin, naghahanap ng pag-asa sa fellowship. Naghahanap ng pag-asa, some small spark of revolution during that time sa upper room, kapatid. Di ba't ganun din tayo sa church kung minsan? Parang, natisod ako, nasaktan ako, pero a-attend pa rin ako. Alam niyo, church, ito nakita ko Dapat ang church, hindi ito yung place na maka-accept ka ng hurt. Dapat ang church, ito yung place na ilabas mo yung sama ng loob mo, ilabas mo yung hurt mo, ipakita mo yung sugat mo. Lord, ito. Ang maganda, kapatid, ito yung nagpapalakasan tayo sa pamamagitan ng ating mga scars. Tama ba? So sasabihin ni Pedro, Lord, nasama ng loob ko. Sasabihin ni John, Lord, galit ako. Sasabihin naman ni Thomas, Lord, doubtful ako. Sasabihin ng Panginoon, ito yung sinapit ko. Ito yung dinanas ko. Di ba't ang sarap nun ganun, church, na merong small group si Jesus Christ wherein naglalabasan kayo ng mga sugat, ng mga kasawian ninyo. Pero pagtapos ng fellowship, ng groups na yan, wow, Spirit is rising. Something changes happening in my life. Boom, binabago ko ni Lord. Kapatid, if ever gusto mong tumanggap kay Jesus Christ, pwede ka lumapit sa harapan. Pakita mo kay Lord, Lord, susurrender ako ngayon, Panginoon. Come on. Merong isa, si Ate Abel. Ito, ang tagal ko nang sinesiran to Actually, nakalimutan ko na nga Pero maganda, nandito si Ate Abel bumalik. Bumalik parang si Thomas. Bumalik sa upper room. Bumalik sa fellowship. Parang yung 10 alagad. Yung 10 sawing alagad. Sino pa ho? Baka may iba pa ho dyan, kapatid. Lapit ka lang, huwag kang mahiya. Ipakita mo, Lord, I'm surrendering my life to you. Sige, come on. O kaya, kapatid, meron kang hurtings, meron kang scars. Gawin mo yung ginawa ng Panginoon. Pinakita niya yung sugat niya sa kanyang congregation. Ito yung ginawa sa akin. Ito yung sakit. Ito yung kalupitang dinanas ko. Sige, ipakita mo. And then, gawin mo yung ginawa ng Panginoon. Forgive. Forgive. Forgive, kapatid. Forgive. Sige po, tayo po yung magpasalamat dahil ngayon, merong isang anak ng Diyos ang nagbalik loob sa kanya, si Ate Abel. Let's pray. Ipag-pray natin siya, mga kapatid. Father, thank you so much, O Lord, for this wonderful morning. Lord,
napakaganda, Panginoon, ng istoryang ito na nagsama-sama, Lord, yung mga tao mong sugatan, sawi, disappointed, takot. Pero Father, ang ganda ng ginawa ni Jesus Christ eh. Nagpakita siya, Panginoon, sa kalagitnaan nila, nag-encourage siya, nagbigay siya ng kapayapaan, in-invite nila ang Holy Spirit sa kanilang kalagitnaan. Pero mga Lord, pinakita niyo, Lord, yung mga sugat ninyo, Panginoon. Natanda, Panginoon, ng inyong sacrifice sa amin. At ang maganda, Father, you have taught us, O Lord, to forgive, Panginoon. Lord, if ever na may mga sama kami ng loob, hurt sa puso namin, gawin namin yung ginawa ni Jesus Christ, yung magpatawad. Father, I pray din, O Lord, that if ever, Panginoon, we are doubting, nawa, Lord, huwag kaming bumitaw sa fellowship with you and with your people, Panginoon. Nawa, Lord, lalo pa kaming umattend, sumama sa mga small groups, Father, nang sa gayon, Father, ma-experience namin, Lord, yung tapang, yung confidence na nangyari kay Thomas, that he preached Christ wherever he go, and he pushes the gospel to the far east, to the point, Lord, na nakaranas siya, Panginoon, ng piercing, kagaya ng naranasan po ninyo, Father. Father, I pray, Panginoon, kay Ate Abel, salamat, Father, because finally, binigay niya, isinuko niya, Lord, yung kanyang buhay sa inyo. Father, I pray, patawarin niyo siya sa kanyang pagkakasala, Panginoon. And I pray, Father, samahan niyo siya, yakapin niyo siya, Panginoon. At nawa, Lord, magsimula ang transformation sa buhay po niya. I pray, Father, na si Ate Abel, Panginoon, ay maging kagaya po, Lord, ng inyong mga alagad, na maging disciple siya, na maging teller of truth, na mag-share ng gospel, Panginoon, na mag-i-invite, Panginoon, ng mga taong takot, doubtful at hurting, Panginoon, sa paanan po ninyo, Father. Father, I also pray, O Lord, for this church, na magkaroon, Lord, ng uprising in our fellowship, Panginoon. Lord, I pray, Father, na maranasan ka namin palagi, Panginoon, if ever, Lord, natakot kami, hurting kami, or doubtful kami. Kasi, Lord, yan naman talaga ang purpose ng fellowship eh. It is for those people who are discouraged, hurting, and doubting, Panginoon. Father, maraming salamat po for everything. Maraming salamat kay Jesus Christ. Maraming salamat sa Holy Spirit, Father. Lord, ito pong aming panalangin sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagligtas. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. God bless, mga kapatid.